through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day.
fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. Hello and welcome sa Russia TV mga kapatid, at meron tayong debate na magaganap ngayon between Church of the Firstborn mga kapatid versus Apostolic sa topic na patutunayan ng ating affirmative na si Kristo ay Diyos. Affirmative natin dito si Pastor Cesar Baladad. Ang negative naman si Brother Ariel Guevara Jr. mga kapatid ng Apostolic. Sa ating setup ng debate, meron tayong 10 minutes na presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross, at meron tayong 5 minute na final conclusion. Mauuna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules mga kapatid, since bago lang si Brother Ariel sa ating platform, so basahin natin ang buo. Rule number 1, yung limit sa pagsagot. Ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Kung titigil ang sumasagot ng at least 5 seconds, magsasabi na ako ng next question. Ngunit kung meron siyang hinahanap, tuloy pa din hanggang maubos ang 20 segundo. Rule number 2, kung close-ended ang question or categorical, kailangan sumagot sa pagpipilian muna bago magpaliwanag ng 20 seconds. Ang unang lalabas sa bibig ninyo ay ang categorical, at pwedeng sabihin ng moderator ang kanyang sagot to satisfy yung nagtatanong. Rule number 3, 10 seconds explanation rule. Kung hindi niya sasagutin ang tanong or wala doon ang sagot niya sa pagpipilian, meron siyang pagkakataong magpaliwanag ng 10 seconds at yan na yung pinakasagot niya sa tanong. Walang objection sa panahong ito. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. Sagutin ang tanong mga kapatid kung ano yung hinahanap, gaya ng sino, naghahanap yan ng pangalan, kung ano, at kung saan mababasa. Syempre magbibigay kayo ng talata dyan. Pero ang mga sagot gaya ng wala, tinatanggap ko pa din as a valid answer. Rule number 5, limit sa first stand. Sa first stand, doon lang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali, at during first cross-examination, pag sinabi o nabanggit ng sumasagot na hindi ko pa nilatag yan, o mga ganitong kahulugan, ay automatic next question ko yan, at sa rebuttal, doon na pwedeng itanong ang lahat, either nilatag o hindi inilatag. Rule number 6, parusa sa dalawang warning. Ang debater na makakatanggap ng dalawang warning mula sa akin ay may disiplina yan, so minus 1 minute sa time niya. Rule number 7,
bawat senaryo ng objection, isang beses lamang maaaring magpaliwanag. Isang objection lang at hindi susundan ng sunod-sunod na objection at isang clarification lang din every question. At no objection during final conclusion. Rule number 8, no insult mga kapatid. At yung mga pagmumura na alam natin. Ngunit meron akong pinapahintulutan ng mga salita gaya ng mangmang, demonyo, kulto, sinungaling, at iba pa ay maaaring gamitin. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko, italo ka na. So yung mga ganitong tanong mga kapatid, hindi ko papayagang maitanong kahit pa sumang-ayon yung kabilang panig. Rule number 10, para sa sensitive question, pinapahintulutan ko kayong magtanong ng mga sensitibong paksa, kabilang doon yung personal na buhay. Maaring pumili kung sasagutin o hindi ang tanong. Rule number 11, kapag na-disconnect ang isang debater at hindi siya nagre-respond, may maximum na 7 minutes para makabalik. Rule number 12, bilang moderator, may kapangyarihan akong magtakda ng bagong rules na hindi nakasaad sa mga nabanggit ko kung ito lang naman ay kinakailangan. Ang aking pasya ay laging final and executory. Rule number 13, bilang tagapamagitan, ako'y nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito at hindi ako responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng mga debater. Ang mga sagot at opinyon ay pananagutan ng mismong nagsasalita. Hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakunawaan, pagkasira ng relasyon o iba pang epekto dulot ng nilalaman ng debate. So by the way mga kapatid, ako nga pala si Rasha Vista, ako po isang Catholic at nagmamoderate na ako in many years mga kapatid. At ako yung tatayo moderator, streamer, timer sa debate na ito. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Uy, ang kulang kasi, uy. Pastor? Sumasang-ayon Okay, ka? sangayon ako, moderator. Okay. Okay. Thank you. So sumasang-ayon din ba ang ating negative? Yes, maayon po. Okay. So before natin simulan ang ating debate, gusto ko muna kayong magpakilala mga kapatid at konting kwento paano nangyari ang debate na ito at paano naman tinanggap ng ating negative. So unahin natin. Pastor, pakilala ka muna. Simulong. Okay, magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si Pastor Cesar Balarad na kung saan po, ito kung aming debate ay nagaganap ito dahil sa aming pag-chat namin na kung saan po mayroon siyang mga aral doon na aking nabasa na ang kanyang pagkakilala kay Kristo ay tao lang. Kaya doon ako nahamon, sabi ko, apostolic ito, apostolic. Bakit yung tao si Kristo? Ang apostolic, ang alam ko sa apostolic, ang doktrina nila, si Kristo ay Diyos. Ito si Ariel, iba. Kaya hinamon ko siya, sabi ko, patunay mo na tao si Kristo. Sabi na, o sige, yan ang ating topic. Kaya yun, ito ba, naganap namin ng debate nito dahil sa aming pong pagkausap tungkol po sa kalagayan ni Kristo. Kaya magandang gabi sa inyong lahat at tayo po ngayon ay makikinig upang ating malaman ano ba talaga si Kristo, tao o Diyos. Kaya yan po, magandang gabi sa inyong lahat. Okay na. So yun yung ating affirmative, si Bishop Pastor Cesar. Dako naman tayo sa tututol. Pakilala ka, bro. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan kapit ng kapatid mo. Salamat ako sa palabas. Bro. Wait lang, Bro Ariel. Bro, yung boses mo mahina, bro. Yung sa mic mo. Parang malayo ka sa iyong microphone. Hello? Sige, siguro mas lapitan mo pa, bro. Mahina, bro. Mahina yung Mic sound testing. Mic. Okay na? Mahina eh. Ay, malakas kanina eh. Pastor, Okay, Brother okay, Ariel, okay na. paulit nga. Paulit. Hello, mic. Testing, mic. Hello. Pastor Cesar, okay na yan sa'yo, Okay na? bro. Okay na yan sa'yo, Pastor Cesar. Yung kay Pastor Ariel, Brother Ariel lang. Bro Ariel, mic test nga ulit. Yes, hindi kasi parang ano bro, parang nasa ano siya, parang nasa malayo ka sa microphone mo ba? Hindi ko alam kung may headset ka ba bro or wala? Hello. Oo, mahina talaga bro. Hindi
Hindi masyadong madinig, bro. Oo. Oo nga, ngungu. Pastor Cesar, pa-mute nga muna, Pastor Cesar. Gusto ko lang mapakinggan si Okay. Pastor Brother Ariel na maigi. Bro Ariel, paulit nga, bro. Mic test mo na. Hello. Mike, hello. Dinig, Pastor. Pwede na yan, pero mas maganda sana mas malakas yung boses mo ba. Mamaya kasi baka... Hello. Okay, so ganyan na lang, bro. Ganyan na lang, bro. Lakasan mo lang yung boses mo, bro, ha, para madinig ka. So, again, bro, pakilala ka muna, bro. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa ating mga taga-subaybay ng aming debate ni Pastor Cesar. Pasalamat ako sa Panginoon at nanguna kasi nag-friend ko si Pastor Cesar at nagkaroon agad kami ng conversation sa aming chat, no? At una-una lang talaga, hindi ko talaga paniniwala tao lang, no? Pero titindigan ko si Kristo tao. Walang ganun na conversation sa tao lang. At papasalamat tayo kay Pastor Cesar at nagtunatuloy ang ating debating ito na pinahihintayan ng marami. Alam ko marami dyan mga 1S nag-aabang sa debating ito. Hindi ko lalabas yung mga pastor dyan. Maraming salamat sa lahat, no? Thank you very much. Makalaban yung ating pastor. Kaya sabi ko sa kanya, ako na lang ang haharap sa kanya online dahil sanay naman tayo sa pangangaral sa FB. Okay. Yeah. Thank you very much. Yan, maganda na yung audio mo, bro. So, umpisa na natin ang ating debate, mga kapatid. At kung gusto nyo yung mga ganitong content, please share yung ating live streaming ngayon or mag-comment kayo ng @highlights, mga kapatid. Automatic na yan na magtatag ang inyong mga friends. So, again, mga kapatid, ang topic natin ngayon ay patutunayan ko na si Kristo ay Diyos. Pamute mo na, Bro Ariel, ha? So, Pastor Cesar Baladad, 10 minutes. Your time starts now. Tumog. Yan na yung shield pa rin concrete. Ay, kung ano mo sa live na makikinig sa Astron. Okay. Oo nga, okay. Okay, magandang gabi ulit. Okay. Magandang gabi ulit sa inyo lahat. Ito po ating mabasahin sa Biblia. 1:17 ang sabi dito. Kung sino mang tao ay nag-ibig gumawa ng kalooban ng Diyos, ay makilala niya kung ang turo ay mula sa Diyos o kung ako nagsasalita ng ganaking sarili. Ang nagsasalita ng kanyang ganaking sarili ay naghahanap ng sariling kaluhatian. Subalit ang humanap ng kaluhatian ng nagsusunod sa kanya, siya ay totoo at sa kanya walang kalikuan. Dito po ating pumutunayan sa Biblia, ang paksa. Patunayan ko si Diyos ayon sa Biblia kasi ang ating pong batayan dito ay nagmumula sa Diyos ang salita. Ito po ang sabi dito sa aking pong talata na basahin na tinawag ni siyang Diyos mismo sa kasulatan. Juan 1:1. Nang pasimula ang siyang salita at ang kasama ng Diyos ang salita. At ang salita ay Diyos. At ang salita ay nagkatawang tao at tumahan sa gitna natin. Yan po yung aking pong premise na patunay na kung saan po sa pasimula ang salita kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Naging tao ang salita. Okay. Naging tao ang salita. Ito sabihin naging tao ang salita, hindi po siya tao, kundi naging tao. Ito po yung sabi nito sa aklat po ng unang Juan 4:2. Oh. Unang Juan 4:2, ang sabi nito, yung salita ay naging tao. Yan po yung si Kristo po yung katuparan niyan na salita. Oh. Unang Juan 4:2. Okay. Ito po, ating mabas. Ay. Unang Juan 4. 1:1. Bro Ariel, medyo may maingay sa ang espiritu part ng mo, Diyos. bro. May Ariel, hirap. Oh. kung kaya nyo mag-mute, bro, kung hindi naman, mas maganda hindi kayo nagsasalita dyan. Oh, may nagsisilta na. Nadidinig dito yung may nagsasalita, bro Ariel, ha. Mute na lang, bro, para... Bro Ariel?
Okay na? Dito na kaya. Meron talagang ingay eh. Oh. May Mayroon tumutunog. Ingay. Ayan. So pa-mute na lang bro, pa-mute kung yung microphone, pa-click mo yun, mute microphone. So, Pastor Cesar, atuloy lang. Oo nga eh. Okay. Okay na? Okay. Okay. Dito po natin patunayan na kung saan po yung pong verbo, yung salita, naging tao. Dito po sa unang Juan 4:1, ang sabi rito, mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat ito kundi yung subukin ang mga espiritu kung saan sa Diyos, sapagkat maraming lumitaw na mamula ang propeta sa sanlibutan. Verse 2. Dito ay makikilala ninyo ang espiritu ng Diyos, ang bawat espiritu nagpapahag na si Kristo ay naparito sa laman ay sa Diyos. Yan po, no? Yan po yung ating pong katayuan dito. Na kapag tayo naniniwala na si Kristo naparito sa laman, tayo ay sa Diyos. Yan po yung ating ditong pagpapatunay na Juan 1:1, naging tao ang salita. Dito po yun sa pahayag ni Juan. Kaya sabi ni Juan, dito makikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos, ang bawat Espiritong nagpapahayag na si Jesu Kristo ay naparito sa laman ay sa Diyos. Kaya dito po ating malalaman ngayon sa gabi ito, sino talaga ngayon ang nasa Diyos? Yung nasasabi si Kristo tao lang o nagsasabi na si Kristo ay naparito sa laman. Kaya yan po yung aking pong premise dito. Ano? Aking pagpapahayag, pagpapatunay. Ngayon, ang salita, ito po yung logos na ibig sabihin, Diyos. Ang salita na iyon ay katawang tao. Si Kristo po ang katuparan noon. Tinawag siya ni Tomas na Panginoon at aking Diyos. Sa John 20:28. Sumunod si Tomas at sinasabi sa kanya, Panginoon ko at Diyos ko. Okay. At hindi siya tinanggap ni Jesus. Salip, tinanggap niya ito bilang tamang pananampalataya. Na si Tomas, ang kanyang paniniwala kay Kristo ay Panginoon niya at Diyos. Kaya yun po yung aking pong puntos. Pangapangatlo. Siya ay tinawag na Emmanuel. Ibig sabihin, Diyos na kasama natin. Ayon po sa Mateo 1:23. At tatawagin nila ang kanyang pangalan na Emmanuel. Na kung isasalin ay kasama natin ang Diyos. Kaya yun po yung mga pagpapatunay. Ang mismong layunin ng kanyang pagdating ay upang ang Diyos ay makasama na ng tao sa katauhan ni Jesu Kristo. Kaya siya ay manlalalang, may lalang ng lahat ng bagay. Si Kristo din po ay manlalalang. Colosas 1:16-17. Sapagkat sa pamagitan niya, nilalang ang lahat ng bagay. At siya ang una sa lahat. At ang lahat ng mga bagay ay nangabuhay sa pamagitan niya. Isang nilalang lang ang may kapangyarihang lumikha, ang Diyos. Kung si Kristo ay manlalalang, ibig sabihin siya ay Diyos. Kasi po, ang kapangyarihan ng Diyos ay manlalalang o manlilikha. Kaya, yan po yung aking puntos. Panglima, siya ay may kapangyarihan magpatawad ng kasalanan. Marcos 2:5-7. Anak, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Sabi ng mga eskriba, sino itong nagsisalita ng kapastangan? Sino magpapatawad ng kasalanan? Hindi ba ang Diyos lamang? Yan. Kaya si Kristo po ay mayroon siyang kapangyarihan magpatawad ng kasalanan na ito tungkulin lamang ng Diyos. Okay. Tamang eskriba, sabi dito, Diyos lamang ang mga pagpatawad. Kaya si Kristo dito, ipinakita ni Jesus na siya ay may ganitong kapangyarihan na nagpapatawad ng kasalanan. Ano pa? Pang-anim na puntos. Bakit sa Diyos? Siya sinamba. Siya sinamba at dapat sambahin. Hebreo 1:6. At muli, nang dalhin siya sa sanlibutan, ang panganay ay sinabi niya, at sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Ito po utos ng Ama bago suguin ang anak. Sabi niya, at muli nang dalhin ang panganay sa sanlibutan, ay sinabi niya, at siya sasambahin ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Kaya dito po, sinasamba si Kristo bilang Diyos kasi utos ng Ama na siya sambahin. Okay, ito ano pa? Kung hindi siya Diyos, kung hindi Diyos si Kristo, paglabag sa utos ng Diyos, ang sambahin siya kasi sa Diyos lamang tayo sasamba. Pero bakit si Kristo sinamba? Sabagat ito po ay utos ng Ama na siya sambahin. Yan po yun ano. Ano pa dito? Sabi dito, siya at ang Ama ay isa. Ako at ang Ama ay isa. Sabi dito ni Jesus, ako at ang Ama ay isa. Hindi sa pagkapareho lamang ng layunin, kundi isa sila sa likas na pagka-Diyos. Hebreo yes. Kung ano ang yun din ang anak.
Diyos. O ano yung anak? Ni Diyos. Kasi yung ang likas nilang kalagayan ng ama at ang anak. Kaya dito po, ano pa? Tuhanan, ang ating pong nabasa dito sa mga talat ng Biblia, nagpapatunay dito na si Kristo talaga ay Diyos. Sinugo siya mula sa langit. Hebreo 10:5. Basa. Sabi dito, si Kristo po ay mula sa langit, ano? Kaya sinugo siya ng Ama, galing sa langit. Kaya kung tao si Kristo, saan siya galing? Galing sa langit, sinugo siya ng Ama. Hebreo 10:5. Ating basahin ng Biblia, dito po sa Hebreo 10:5. Basa. Sabi dito, kaya pagdating ni Kristo sa sanlibutan ay sinabi niya, hindi mo nais ang alay at handog, ngunit ibaghanda mo ako ng isang katawan. Sa mga handog na susunugin, mga handog sa kasalanan ay hindi mo ka nalulugod. Kaya sinabi ko, narito ako, dumating upang gawin, O Diyos, ang iyong kalooban. Yan po yung mission ni Kristo. Sinugo siya ng Ama galing sa langit upang gawin ang kalooban ng Diyos na ang kaligtasan ay magawa ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang katawan. Kaya yung katawan na yun yung katauhan ni Jesus na ipinanganak naman ni Maria. Kaya yun. Kaya ang Kristo, galing sa langit yun, sinugo ng Ama at siya tumatahan sa katawan. Katawang inihanda ng Diyos na sa pamamagitan ni Jesus na pinanganak ni Maria. Yun yung tao na Jesus. Kaya yung Kristo, yun yung anak ng Diyos. Kaya sabi rin sa Mateo 16, Mateo 16, sabi rin, sino ba ako? Pedro, sabi, ikaw ang anak ng buhay. Kaya yung Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, yung Kristo. Kaya sabi ni Panginoon, mapalad ka si Mamarhuna sapagkat hindi ito ibinag sa iyo ng lamang tando, kundi ng Ama na nasa langit. Kaya yung pong kabahayagan na yun po yung kabahayagan na mula sa langit na kung saan po na ano ni Pedro, ang sagot niya, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Kaya maliwanag po talaga na itong Kristo talaga, Diyos. Bakit po? Anak siya ng Diyos eh. Siya galing sa langit, sinugo ng Diyos, Ama, dito sa lupa, sa naging tao, sa katauhan ni Hesus Kristo. Kolosas 2:9. Ating basahin ang Kolosas 2:9. Oh, okay, ano sabi dito sa Kolosas? Kolosas 2:9. Sapagkat sa kanya nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos nang nahayag sa laman, no? Yung kanyang kapuspusan pagka-Diyos nahayag ayon sa laman. Kaya yan po yung hiwaga po ng ating relihiyon na siya ay nahayag sa laman. Sino yun? Si Kristo ay nahayag sa laman sa katauhan ni Jesus. Kaya yan po yung aking pagpapatunay na mapuntos na kung saan po ang Kristo, siya po ay Diyos, sapagkat siya ay mula sa Diyos, sinugo ng Ama galing sa langit, at sa katauhan ni Jesus, siya po ay pumasok. Kaya si Kristo ay anak ng Diyos. Yan po yung aking pagpapatunay na dito na kung saan po ang talata ng Biblia ay nagpapatunay na naparito ang anak ng Diyos upang unang Juan 5:20. Ating basahin. Unang Juan 5:20. Sabi rito, at nalalaman natin na parito ang anak ng Diyos at bigyan tayo ng pangunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo na sa kanya na totoo sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Yan po yung sabi ni Apostol Juan na siya po mismo ang nagsulat nito na kung saan po si talaga ay pinatunayan niya na anak ng Diyos at tunay na Diyos. Kaya yan po kapatid, ang ating pong mga pagpapatunay na ating pong pinatunayan ayon sa Biblia na kung saan talaga ang Panginoon ay Diyos. Ano pa dito? Unang Juan 5:13. Ang bagay na ito ay Time na. Thank you. Okay, so Okay. dyan nagtatapos ang unang pahayag ng Time. ating affirmative. Pastor Cesar ng Church of the Firstborn. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Brother Ariel ng Apostolic. Your time start now. 7 minutes. Narinig ako dyan, Pastor. Pastor, narinig mo ako? Okay. Okay. Ginamit mo yung unang Juan 5:20. Pastor, na pinapatunayan mo na si Kristo ang tunay na Diyos. Okay. Pastor, naniniwala ka ba na ang tunay na Diyos sa Biblia ay merong anak? Yes, mayroon anak. Ngayon, Yes, yung Ama. Oh. Sige, explain. sa unang Juan 5:20, Pastor, no? Wait lang. Wait lang, Pastor, Brother Ariel. Meron niyang 20 seconds bawat sagot ha. Proceed lang, Okay. Pastor Cesar. Yes. Okay. Naniwala po na si Kristo anak ng Diyos. Kaya yung Ama,
ang kanyang anak si Kristo. Kaya ama at anak, ang aking paniniwala dito na ang ama ay Diyos, ang anak ay Diyos kasi ako at ang ama ay isa. Yung kanyang likas na kagayan bilang Diyos ay para sila ng katatayuan. Next Ang question, ama at 20 anak seconds. ay Diyos. Next question. Next question, Pastor Cesar. Ang tanong ko, sa unang 1:5:20, sabi mo, si Kristo ang tunay na Diyos. Yes or no? Yes, ayos na nabasa. Yes, sabi ito. Pangalawang tanong, At Wait, ito ang- wait lang, 20 seconds yan. Proceed lang. rhetorical question lang. Pastor. Okay, Ay, hindi, Rasa, pwede. Ganito. Yes or no lang. Negative, ganito. Bawat sagot natin, meron tayong laging 20 seconds ha. So at least sumagot siya daw na yes, tapos 20 segundo Oh, yan. yes. Okay, so Pastor Cesar, 20 seconds na yung yes, tapos time resume. Okay, yes. Ang sabi nito, at tayo sa kanya na totoo, sa kanya anak na si Kristo, ito ang tunay ng Diyos at buhay walang hanggan. Ayon sa aking nabasa, nagpapatunay talaga na si Kristo ay Diyos. Ayon sa aking nabasa. Okay. Yan ang sagot. Next question. Dahil sa naniniwala ka, Pastor Cesar, na ang tunay na Diyos sa unang 1:5:20 ay si Yeso Kristo, tinanong kita again na, sabi mo yung tunay na Diyos merong anak. Sino ang anak ni Yeso Kristo na tunay na Diyos? Sa unang 1:5:20. Walang katurugal, di ba? Wala, okay. Ito yun. Yung anak nito na tinutukoy, si Kristo. Yung ama, anak na si Kristo. Hindi yung si Kristo may anak. Ang anak nito si Kristo. Mali naman yung ano mo eh. Wait Wala lang. ko eh. Wait lang, brother Ariel, ganito bro. Ako yung wait lang. Kasi nagkakasabay-sabay. Ganito. Meron tayong 20 seconds lagi sa pagsagot, tapos hindi ko masyadong maintindihan kung nag-next question or nag-object dahil sa doon sa sound sa. So, bro Ariel, nag-object ka? Abo, mag-object po ako. Okay, proceed Brother bro. Rasha. Objection, proceed. Ang sabi niya sa unang 1:5:20, ang tunay na Diyos ay si Yeso Kristo. Tinanong ko siya, yung tunay na Diyos daw ay merong anak. Kaya ang tanong ko sa kanya, kung sa unang 1:5:20, si Kristo ang tunay na Diyos, sino ang anak ni Yeso Kristo? Okay. So, Dahil sabi mo, yung tunay na Diyos may anak. okay, so again, ang tanong dito ay sino daw yung anak ni Kristo. Pastor Cesar, meron ka bang counter objection or hahatol na ako? Hahatol na eh. Okay, so ito yung hatol ko mga kapatid. Ang tanong ng kabilang panig ay sino? So, Brother Ariel, lahat ng nabanggit niya na pangalan sa moderator, yun yung sagot niya ha. So, pag meron lang siya nababanggit ng pangalan, either that is true or not, tama or mali yan, or tutol ka o hindi, sa moderator, that is a valid answer. So, Pastor Cesar, again, ang tanong dito, sino daw yung anak ni Hesus Kristo? Time resume. Okay. Dito po, aking pinatunan dito, naparito ang anak, sinugo siya ng ama. Kaya ang sinugo nito, yung anak, may ama na nagsugo. Kaya hindi tumutugo si Kristo may anak. Kasi ang anak, sinugo ng ama. Ang ama dito, yung ama na nagsugo sa kanya, yung kanyang ama. Next question. Na pinakilala niya sa John Next question na. 17:3. Oo. Pastor Brother Rasha, no? Hindi ata naintindihan ni Pastor yung tanong ko. Ang sabi ni Pastor, na ang tunay na Diyos daw sa unang 1:5:20 ay si Yeso Kristo. Kaya tanong ko sa kanya again na, yung tunay na Diyos ba merong anak? Sabi niya, meron. Sino ang anak ni Yeso Kristo na siyang tunay na Diyos sa unang 1:5:20? Okay, sino again ang tanong? Ito ang sagot. Yung unang 1:5:20, ang tinutukoy dito, ang anak, sinugo ng ama. Naparito siya dahil sinugo ng ama. Ngayon, ang ating paksa dito, patunayan ko na si Kristo ay tunay na Diyos, ayon sa talata, tayo na sa kanya natotoo, sa kanyang anak na si Kristo. Ito ang tunay na Diyos. O, kaya tunay din ang anak, tunay ang ama. Next Okay. question. Dito, sa ating Next question. binasa, 20 seconds. Next question, Pastor. Sabi mo, yung tunay na Diyos, si Yeso Kristo. Sino yung tinutukoy na His o yung kanyang anak, yung His sa unang 1:5:20 na may anak kay Yeso Kristo? Sino yon? yung anak na sinugo ng ama, si Kristo yun. Naparito ang anak eh. Naparito ang anak eh. Ibig sabihin, may nagsugo kasi naparito eh. Pag sabihin naparito ang anak, may nagsugo. Hebreo 15. Nagsugoy ng ama ang Kristo sa sanlibutan. Sinugo siya ng ama eh. Kaya may nagsugo yung ama. Ngayon, si Kristo dito, hindi siya ama kundi anak siya. Ito ang buhay ng hanggan.
Oh, Next sasabi question. na sa kanya, natotoo. Kaya ang anak ng Jesu Next Kristo. question na, next Ito ang question. tunay na 20 Diyos. seconds. Kaya yung anak, tunay yun ng Diyos. Next question, Pastor. Kung yung his ay tumutukoy sa anak, ibig mo sabihin yung anak ay may anak na si Yesu Kristo? Mali. Mali yung anak mo. Naparito ang anak, sinubos siya ng ama. Objection, Mr. Ibig sabihin, may nagsubo, Wait may lang, ama. wait lang, Pastor Anak, Cesar. hindi niya ama. Objection mo na, mauna to. Bro Ariel. Objection, Buddy Rasha. Ang sabi ko sa kanya, yung his sa unang 1:5:20, kasi ang paniniwala niya, yun yung anak. Yung his ba sa unang 1:5:20, meron bang anak na si Yesu Kristo? Okay, so I think ang answerable to by yes or no ba. However, gusto kong i-advise kay Pastor Brother Ariel na mas maigi banggitin mo yung categorical na pagpipilian niya ha, Bro Ariel ha. Okay. Oo. So, ganito, Pastor Cesar, meron ka bang counter objection or ready ka nang sumagot ng yes or no? Okay, sasagutin ko na. Anong sagot Okay. mo muna? Dito po, aking Ay, hindi, pinatunan hindi. sa unang 1:5:20. Wait lang ba, Pastor Cesar? Ang question kasi dito, yes or no. Pili ka muna bago tayo magpaliwanag ha. So, Okay. anong sagot Okay, mo muna? no. Proceed. No. Paliwanag. Hindi din tinutukoy na si Kristo may no. Kasi nga, sinubo siya ng ama eh. Sinubo siya ng ama. Ibig sabihin, sinubo siya ng ama. May nagsubo sa kanya yung ama. Si Kristo nito ay tunay ng Diyos. Kasi nga, ang ating baksa, patunayan ko, si Kristo ay Diyos. Kaya, ito ang talata na ito. Next Napapatunay question, nito na 20 seconds. tayo na sa kanya ng totoo. Next question. Next, Sa mga tulad sa kanyang anak. Next question natin. okay. Next question. Sabi mo, si Kristo, tunay na Diyos. May mababasa ka ba sa Biblia na si Kristo ay ibang Diyos sa Ama? Meron ba daw ibang Diyos? Yes! Yes daw. Meron. Yes. Okay, paliwanag. Okay. Meron. Okay. Wait lang, Bro Ariel. Okay. Yes yan, 20 seconds. Proceed. Okay. Bro, Meron. Okay, basa. Colosas 3:1. Ito. Colosas 3:3. Sabi nito, kung kayo nga'y muling binuhay na kasama ng Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa langit, na kinaroon ng Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Si Kristo nakaupo sa kanan ng Diyos. Next magkahiwalay question, sila. 20 Ang seconds. Ama, nakaupo Last 1 minute. sa kanan ng Diyos. Last 1 minute. Magkahiwalay sila. Next question na. Next question na. Malayo yung sagot niya. Ang tanong ko sa kanya, may mababasa ka ba na si Kristo ay ibang Diyos sa Ama? Yung word verbatim, may mababasa ka ba si Kristo ibang Diyos sa Ama? Meron ba daw? Yes. Yes daw. Meron. Okay, paliwanag. Okay. Juan 14:18. Huwag kayong magulumihan sapagkat ako'y pumunta sa Ama. Sapagkat ang Ama ay dakila kay sa akin. Kaya yung kadakilaan, mas dakila ang Ama kaysa kanya. Ibig sabihin, yung kanyang kapangyarihan, mas higher ang Ama kaysa kanya, na anak. Meron. Malayo Next yung question. sagot. Next question. Question lang bro. Now, side comment tayo bro ha. Next question. Tanong ko, sabi mo si Kristo, kaya siya Diyos kasi tagalangit. Tanong, yung mga anghel ba na tagalangit, Diyos ba o hindi? Hindi Diyos ang anghel. Hindi Diyos ang anghel. Mas si Kristo. Mas higit sa anghel kasi si Kristo ay hindi ba Time. siya anghel, hindi siya ay 7 minutes anak ng Diyos. time na. Oh. So, Colossus. time na bro, time na. Pastor. 15:18. Time na. Asa? Pastor Cesar, time na. 7 minutes time. So, dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pagtatanong ng ating negative sa affirmative. So, Pastor, pamute mo na, Pastor, ha? So, before natin puntahan ang ating negative presentation, shoutout muna sa ating nasa live. Nandiyan si Noel Perfecto, ibang persona, hindi ibang Diyos. Sabi naman ni Samson Rosin, yes daw, dalawa pala ang Diyos niya. Shoutout din kay John J. Mark Argawanon, nakabulol-bulol na, pambihira ka Ariel, pinatulan mo yung matanda. Shoutout din mga kapatid kay Leng Guaps Amaga, patay na, wendang na. Shoutout din kay Emil Aponso, may maingay nga. Ayan, clear na bro Ariel. Ayan. Shoutout din kay Giovanni Tumala, apostolic tapos hindi naniniwala na Kristo Diyos. At shoutout din kay Ayan J, ipa-disconnect mo ang Bluetooth sa isa kay Ariel. Ayan. Shoutout din mga kapatid. Dito kay Ron Fernando, pakisabi sa negative na same topic
same topic kami. Ayan. So, dako tayo mga kapatid sa ating negative presentation. Brother Ariel ng Apostolic, your time start now. Amen. Thank you very much to all our viewers, no, sa lahat natin mga taga-subaybay. Nakita natin yung sagot ni Pastor napakalayo. No, pasensya na, no, kasi yung sagot niya hindi ako justified dun sa kanyang mga sagot, mga kaibigan, mga. Sabi niya, mas mataas daw yung anghel kay Kristo, sabi ni Pastor. Tagyan natin, kasi tinanong ko siya, sabi niya, kaya raw si Kristo ay Diyos dahil tagalangit daw. Kaya tinanong ko siya, yung mga anghel tagalangit, Diyos ba yun? No? So, sa banal na kasulatan, si Kristo ba mas mataas ba sa anghel? 2:9 ng Hebreo, pakinggan nyo. Kundi nakikita natin ang ginawang mababa ng kaunti kaysa sa mga anghel, sa makatwid ay si Jesus, na dahil sa pagbata ng kamatayan ay pinutungan ng kalwalatian at karangalan upang sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay lasapin niya ang kamatayan. Sabi diyan sa 2:9 ng Hebreo, si Kristo raw ay mababa ng kaunti sa anghel. Di magkalaban sila ni Pablo. Hindi po ako may sabi niyan, mga kaibigan. Mamaya pagbintangan ako ng iba na ako nagsabi na si Kristo mababa ng kaunti sa anghel. Saan naman nakakalamang si Kristo sa mga anghel, mga kaibigan at mga kapatid? Hebreo 1:4, pakinggan nyo. At naging lalong mabuti kaysa sa mga anghel. Palibhas ay nagmana ng lalong marilag na pangalan kaysa sa kanila. Sa kalagayan, mga kaibigan, mas mataas yung anghel. Pero pagdating doon sa marilag na pangalan na nagmana, mas mataas si Kristo. Sabi niya again na mas mataas daw yung anghel kay Kristo. Sinabi na nga ni Pablo sa 2:9, mababa ng kaunti. Hindi po ako may sabi niyan, mga kaibigan. Si Pablo may sabi niyan. Yun ang tutulan niya, mga kaibigan at mga kapay. Ngayon, sabi niya again na, si Kristo ay tunay na Diyos kasi tagalangit siya. Ngayon, ginamit niya yung unang 1:5:20. Kaya tinatanong ko siya kaganina na ang tunay na Diyos daw sa unang 1:5:20 ay walang iba kundi si Yesu Kristo. Kaya tinanong ko siya kanina, mga kaibigan, yung tunay na Diyos ba sa banal na kasulatan, meron bang anak? O sabi niya, meron daw anak yung tunay na Diyos. Kung si Yesu Kristo ang tunay na Diyos sa unang 1:5:20, sino ang anak ni Yesu Kristo? Siya pala yung tunay na Diyos. Siguro, baka paniniwala ng ating kapatid, dalawa yung Diyos niya. No? Pero hindi yan ang pinag-uusapan, mga kaibigan at mga kapatid. No? Kaya, mapapansin natin, yung mga sagot ni Pastor, medyo tagilid, mga kaibigan, mga kapatid. Hindi niya masagot ng maayos. Kasi simple lang naman ang aking tanong sa kanya, mga kaibigan at mga... Ngayon, magpe-present po ako, mga kaibigan, ano po ba ang sabi ng banal na kasulatan tungkol po sa ating Panginoon Diyos, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. Tingnan po natin sa aklat po ng awit. Ganito po ang nakasulat sa awit 43. Sa Isaiah 43, mga kaibigan, at ang versikulo 10, ano ang sabi ng banal na kasulatan? Ay ganito. Kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili, upang inyong maalaman at magsisampalataya kayo sa akin, at inyong matalastas na ako nga. Walang Diyos na inanyuan na nauna sa akin o magkakaroon man pagkatapos ko. Wala palang ibang Diyos liban sa Diyos No, hindi magkakaroon man pagkatapos niya. Ano ang pahayag din sa 44, mga kaibigan, at ang versikulo 8? Kayo'y huwag mga takot o magsipangilabot man. Hindi ko baga ipinahayag sa iyo ng una at ipinakilala? At kayo'y aking mga saksi. May Diyos ba liban sa akin? Oo, walang malaking bato, ako'y walang nakikilalang iba. Sabi niya kagayin na Diyos yung anak. Yung Diyos pala ng Israel, wala palang kinikilalang ibang Diyos yun liban sa kanya. Bakit? Hindi mo kasi pwede itulad ang Diyos sa ibang bagay. Pakinggan niyo, mga kaibigan at mga kapatid, sa 46:8, 46:5 ng Isaiah. Kanino niyo ko itutulad at ibabaris at iwawangis upang kami ay magkagaya. Ngayon, kagayin ng mga kaibigan, tinanong ko siya, si Kristo ba ay ibang Diyos sa Ama? Ang sagot niya, 14:28 ng 1, nakalagay doon, papanaw ako kung ako yung iniibig,
kayo'y mga gagalak, sapagkat ako'y pasasama, sapagkat ang Ama ay lalong mas dakila kaysa sa akin. Kung Diyos pala yung Kristo, tapos yung Ama mas dakila sa Kanya, lalabas merong mataas na Diyos at merong mas mababang Diyos sa paniniwala niya, mga kaibigan at mga kapatid. Yun ang lumalabas, mga kaibigan. So, narinig ko kagayina ang kanyang payag kasi kagayina medyo yung kanyang presentation hindi ko natapos kasi nagloko yung aking cellphone, mga kaibigan at mga kapatid. Ipinahayag niya, si Jesus daw, yung anak ng Diyos. Tapos yung Kristo, yun daw ang Diyos. Si Jesus ba, mga kaibigan, yun din ba si Kristo? O pakinggan nyo kung si Jesus, yun din si Kristo. Pakinggan po natin sa aklat ng Gawa, ay ganito ang pahayag ng banal na kasulatan sa 2. At ang bersikulo, mga kaibigan at mga kapatid, ay 40. Sabi rito, ay ganito sa 5, at ang bersikulo, mga kaibigan, ay 42. At sa araw-araw sa templo at sa mga bahay-bahay ay hindi sila nagsipagtigil sa pagtuturo at pangangaral na si Jesus ang siyang Kristo. Si Jesus pala siya yung Kristo Sabi niya kagarin na yung anak daw ng Diyos, yun daw yung Kristo. Mali, ginamit niya yung Mateo 16:16. Nung tinanong si Pedro doon sa Mateo 16, si Kristo ra yung anak ng Diyos. Sino pa yung tinutukoy doon na anak ng Diyos? Pakinggan niyo, mga kaibigan. Sa 16 ng Mateo, kasi yung mga alagad, tinanong ni Kristo kung sino siya. Pakinggan niyo, mga kaibigan, 16. Sumagot si Simon. Pakinggan niyo, mga kaibigan, sa 14. At kanina sinabi, anang ilan si Juan Bautista? Ang ilan ay si Elias, at ang iba ay si Jeremias, o isa sa mga propeta. Kanyang sinabi sa kanila, na dapat ano ang sabi ninyo kung sino ako? Sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ang nagtatanong dito si Jesus. Tinanong niya si Pedro, sino ako sa inyo? Sabi ni Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos. Pagka tinanggi mo na si Jesus, yun ang Kristo, lalabas Antikristo, 2:22 ng unang 1. Sabi doon, sino ang sinungaling? Kundi ang tumatanggi na si Jesus ay siyang Kristo. Ito ang Antikristo sa makatwid ang tumatanggi sa Ama at sa Anak. So pagka tinanggi mo si Jesus siya ang Kristo, Antikristo po yun. Maliwanag pa po yun sa sikat ng araw, mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon, tututulan natin yung pahayag niya. Sabi ni Kristo, dito sa 18 ng Marcos ay ganito. Meron lumapit kay Kristo, kung titignan po natin, mga kaibigan, sa 17. At nang siya'y umalis na lumalakad sa daan, ay may isang tumakbong lumapit sa kanya. At lumuhod sa harap niya, at siya'y tinanong, mabuting guro, ano ang gagawin ko upang ako'y magmana ng buhay na walang hanggan? At sinabi sa kanya ni Jesus, bakit tinatawag mo akong mabuti? Walang mabuti kundi isa lamang ang Diyos. Sabi ni Kristo doon sa nakatanong sa kanya, mabuting guro. Sabi ni Kristo, bakit mo ko natawag na mabuti? Walang mabuti kundi isa lamang ang Diyos. May isa lang pala yung mabuti. Bakit? Ipinangaral kasi ni Kristo sa 12:29 ng Marcos ay ganito. Sumagot si Jesus, ang Pangulo ay pakinggan mo, Israel, ang Panginoon nating Diyos ay Panginoon ay iisa. Yung Panginoon, sabi ni Kristo, ang Panginoon nating Diyos, pati pa sa Kristo merong Diyos No? Kaya maliwanag, mga kaibigan, yung pinakikilala ni Kristo na tunay na Diyos sa 17:3, walang iba kundi yung Ama. Taliwas naman sa pahayag ni Pastor na yung unang na ang tunay na Diyos daw sa unang 5:20, yung anak, parang magkalaban ata yung talata. Sa 17:3 of the book of John, ang tunay na Diyos yung Ama. Ngayon naman, pagdating sa unang 1:20, yung anak naman naging tunay na Diyos. Naging dalawa ata ang tunay na Diyos ni Pastor. Pero ang pahayag ni Kristo, pakinggan nyo, 17:3 ng 1. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. At siyang iyong sinugo sa makatwid bagay, si Jesucristo. Sabi ni Kristo, mga kaibigan, pagtingala ng kanyang mga mata sa langit, ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw, hindi nga sinabi, ikaw at ako. Hindi. Ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay.
Sino ang dapat makilala na isang Diyos na tunay, mga kaibigan at mga kapatid? Yung Ama ang kanyang itiningala. Pagka ginawa mong Diyos yung tunay na Diyos yung anak, dalawa na ang tunay na Diyos na buhay. Bakit? Ayon kay Pablo sa unang Korinto 8:6, ngunit sa ganang atin may isang Diyos lamang ang Ama. Wag nyo natagtagan. Buti sana kung sinabi ni Pablo, sa ganang atin may isang Diyos lamang, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Thank you very much. No? Medyo mabilis yung oras. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pahayag ng ating negative. At dako tayo sa 7 minutes na unang pagtatanong ng ating affirmative. Pastor Cesar, pa-unmute Pastor. Your time start now. 7 minutes. Okay. Tanong. Ginaya ko ang Marcos. Sabi dito na isa lang ang mabuti, ang Diyos. Itong tanong ko, si Kristo ba hindi mabuti? Yes or no? Nawala yung audio mo, bro Ariel. Nawala. Okay. Ayan. Okay, ulit. Okay, ulit Pastor Cesar yung tanong. Okay, ginamit niya ang Marcos 10. Sabi doon, isa lang ang mabuti, ang Diyos. Itong tanong ko, si Kristo ba hindi mabuti? Yes or no? Ay, si Kristo mabuti. Kapatid. No? Mabuti si Kristo. Pero hindi niya sinabi na siya yung Diyos sa Marcos 10:18. Kasi, kaibigan, kasi ang sabi ni Kristo, sa John chapter 7, ganito ang pahayag ng ating Panginoong Kristo ay ganito. Next Ang question. nagsasalita 20 ng seconds. saga ng kanyang sarili. Next question na. Next 20 question. seconds. Next question. Sino ba ang tagapagligtas? Tao o Diyos? Ay ang tagapagligtas ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Ulitin ko na, sagot no? Ang Diyos ang tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo. Jude chapter 1 verse 25. Next question. Okay. Next question. Ang katangian ng Diyos ay makapangyarihan. Isa sa kapangyarihan niya yung mga bumuhay ng patay. Yung, gusto ba bumuhay ng patay? Yes or no? Yes, si Kristo ang bumuhay ng patay. Si Elias din bumuhay din ng patay eh. Sabihin Diyos din si Elias. Saan talata sa Biblia? Si Elias bumuhay ng patay. Si Elias? Bumuhay ng patay, bumuhay. Si Elias bumuhay ng patay, yung anak ng babaeng bao. O basahin mo, si Elias bumuhay ng patay. Saan talata? Si Elias bumuhay ng patay. Talata. Saan? Yan lang, Si Elias bumuhay ng patay. Yun ha. Si Elias bumuhay ng patay ha. Okay, so 20 seconds yan. Proceed. No, hintayin mo lang ha, yung si Elias. Mamaya, sagutin ko. Si Elias bumuhay ng patay. Meron yan, yung babaeng bao. Binuhay ni Elias yung patay. Next question. Nasusunod. Okay. Sinabi mo na ito, ayon sa, binasa mo ang Juan 5:20. Sinawa na ba rito? Yung ama o yung anak? Yung ano yun? Sino na ba rito? Yung ama o yung anak? Yung anak ng Juan 5:20. ang nakalagay sa unang 5:20, nalalaman natin na parito ang anak ng Diyos. Okay. Hindi yung Anong? Wait lang. Okay na? Okay, next question. Next question. Kung yung anak pa rito, dito, ayon sa talata ng Biblia, ito ang tunay na Diyos. Sino ang tunay na Diyos? Yung ama o yung anak? Yung ama ang tunay na Diyos dyan. Paliwanag bro. Kasi mga kaibigan, sabi dyan sa unang 1:20, nalalaman natin na parito ang anak ng Diyos, tayo binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo. Yung makikilala mong totoo, may anak yon sa makatuwid sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay. Yung salita ng mga kaibigan, yung sa Next makatuwid. question. 20 seconds. Di ba tapos, no? 20 seconds Okay. lang. Next question. Hindi tapos. Okay. Sa makatuwid, ang naparito ang anak. Sa makatuwid, ang tunay na Diyos, yung ama. At tinutukoy yung anak. Si Kristo may sabi na ang tunay na Diyos yung Ama. Hindi ako. 20, paliwanag bro. Okay. 20 seconds. Hindi na makatapos ang paliwanag.
Next question. Next question. Meron mo mabasa sa talata, sa Biblia, sabi mo, si Kristo masabi na ang amang tunay na Diyos dito sa talata, unang 1:20. Sinabi mo na Kristo na ang amang tunay na Diyos? Meron wala? Sa John 17:3. Wala, siyempre. Pero sa John 17:3 ang ginamit ko. Objection, Brother Rasha, no? Yung unang 1:20, hindi ko pa ginamit. Okay. So, next question yan. Dahil hindi pa daw niya ginamit. Next question. Okay. Kailan lumitaw ang salitang Kristo? Sa lumang tipan o bagong tipan? Siyempre, yung Kristo sa bagong tipan. Bagong tipan. Okay. Yung Kristo sa bagong tipan yon. Kasi, wala sa... Okay. Sabi niya, saan daw ang Kristo raw? Nasa bagong tipan ba o sa lumang tipan? 2:11 ng Lucas, pakinggan niyo mga kaibigan. Sapagkat ipinanak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas. Siya ang Kristo, ang Panginoon. Wala pang Kristo pinapanganak noon. Next question. Ayon sa Juan 1:3, sino ang manlilikha? Juan 1:3, sino ang manlilikha? Sino daw? Sa Juan unang 1:3. 1:20, sino? Ang nakalagay sa unang 1:3, sa pamamagitan niya ginawa ang lahat ng mga bagay. Ang lumikha yung Diyos, sa pamamagitan ng berbo ginawa ang lahat ng bagay. Pero, sa pamamagitan niya ginawa ang lahat ng bagay. Pero ang credit, pagka-complete created na, ay sa Diyos, hindi sa berbo. Next question. Last 1 minute. Next question. Sabi mo kanina, ipinanak ba ang Kristo? Yung bang kasama na sa pasimula, 1:1. Hindi ba sa Kristo yun? Yung berbo? Yung berbo. Hindi ka lang, maubos yung oras ko eh. Yung berbo. Yung berbo ang nakalagay sa Bible, hindi Kristo. Pag mo dagdagay nakasulat, Pastor. Okay, sino ang nakatawang tao ngayon? Sino ang nakatawang tao? Sino daw yung Yung nagkatawang berbo. tao? Yung berbo, siyempre. Kasi si Kristo Sino ang ang katuparan. Wait lang. Magpapaliwanag pa. Sige, proceed, Bro Ariel. Ang berbo ang nagkatawang tao, pero si Kristo ang katuparan ng berbo na nagkatawang tao. Dahil wala pang Kristo noon. Next question. Okay. Next question. Okay. Next question. Sa panahon ni Moises. Time. 7 Yung minutes time. ba't natin Time na. Time na. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang first stage ng ating debate at dako tayo sa rebuttal. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live. Nandyan si John G. Argawano ng MCGI. Pambihira, wala kaming naintindihan sa usapan niyo. Shoutout din kay Joel Pablo, Samson Rusin. Bro, Genesis 1:26, sabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Si Kristo manlalalang din, kaya nga Elohim ang nakasulat dyan sa original kasi ang Elohim ay singular but plural. Shoutout din kay Delos Agurob. Alam nyo po, mas okay kung personal kayong mag-debate, mas maunawaan po ng bawat isa dahil may mga nakikinig na mali ang pagka-interpret ganon. Shoutout din kay Joel Pablo, parang ganito lang yan, Igan. Ikaw, asawa mo, anak mo, iisa kayong pamilya na may 3 persona. Hindi ka matatawag na pamilya kung may isa ka lang, mag-isa ka lang. Shoutout din kay John J. Sabi niya, sablay din itong si aral ni Ariel. Ayan J. Polar, pinagbangga ni Ariel ang mga talata, ang daming verses sa Biblia, nagpapatunay letra por letra na si Jesus Christ ay anak ng Diyos. Turo mo yung Antikristo. Shoutout din mga kapatid dito kay Samson Rusin. Hindi, dahil ang Diyos ay nahayag sa laman. Una siya ang creator, ang Ama. Genesis 1:26. Shoutout din mga kapatid dito kay Giovanni Tumala. Sana naging INM ka na lang, Bro Ariel. At shoutout din mga kapatid dito kay Ron Fernando. Shoutout Bro Russia. Don Fernando ng UPC. Pakisabi ulit kay Bro Ariel, kami naman same topic for confirmation lang. Kung kakasaba siya, thanks, mas pabor sa kanya kung oneness naman ang makakausap niya at itanong niya ulit yung mga katanungan niya sa akin pag nagharap kami. Ayan, so mga kapatid.
Dennis Ngalo, tama si Ariel. So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito. Dako tayo sa rebuttal ng ating affirmative. Pastor Cesar ng Church of the Firstborn, your time start now. Okay. Ito ba aking katanong sa kanya, yung Kristo, sabi niya, wala pa raw sa lumang tipan. Dito po sa medyo nagkulang. Dito siguro nabasa ni Pastor no, ni Ariel, ni Brother. Ito po, sabi nito, panahon ni Moises. Sabi ni Pablo, unang Korinto 10, 2 hanggang 3. Sabi nito, mga kapatid, hindi ko nais na hindi ninyo malaman ang ating mga ninuno ay dumaan sa ilalim ng ulap at silang lahat ay tumawid sa dagat. At lahat ay napapatusuhan kay Moises sa ulap at sa dagat. Verse 3. At lahat ay kumain ng isang pagkain espiritual. Chapter 4, verse 4. At lahat ay uminom ng isang inuming espiritual sapagkat sila ay uminom ng batong espiritual na sumusabay sa kanila. At ang batong yaon ay si Kristo. Yung Kristo po dito, yan po yung bato na kung saan po kasama ni Moises doon sa ilang. Kaya yung sabi ng Diyos, paano yung bato at gumas yung tubig. Kaya ang batong ito ay si Kristo. Kaya tama dito na itinakwil nila ang batong panulok. Yung bato kasi na panulok kasi, si Kristo ang tinutukoy dyan. Lumang tipan, mayroon na. Kaya dito po sana medyo nagkamali. Kasi ang Kristo niya, ipinanganak pala. Dito po, hindi po pinanganak ang Kristo. Bakit po? May Kristo na, panahon pa ng lumang tipan, mayroon na. Ulitin natin ano. Unang Korinto 10, 4. At lahat ay uminom ng isang inuming espiritual sapagkat sila ay uminom sa batong espiritual na sumusabay sa kanila. At ang batong iyon ay si Kristo. Maliwanag po. Si Kristo po yung bato. Ano ba? Deuteronomy 32, 3, 4. Deuteronomy. Basa. Lumang tiban. Deuteronomy 32. Ito. Ating basahin. Deuteronomy 32, 3 hanggang 4. Ito. Basa. Sapagkat ang inihayag ang pangalan ng Panginoon, dakilain ninyo ang ating Diyos. Siya ang bato, ang kanyang gawa ay sakdal. Kita mo na, yung bato na yun, si Kristo, siya ay Diyos, ang kanyang gawa ay sakdal. Ito po yung talinhaga dyan, na hindi niyo naunawaan. Sa panahon pala ng lumang tipan, mayroon ng Kristo, yung bato na tinatawag na batong panulok. Yan po yung pundasyon. Kaya dito kapatid, hiwaga ito, hindi ito biro-biro na aral. Kung di mo alam yung Kristo, ang Kristo kasi, siya yung tagapagligtas, hindi yung sa pamagitan ni Kristo, niligtas ang Diyos. Hindi po, mismo sa Kristo tagapagligtas. Tito 2:13, basa. Hindi yung sa pamagitan niya, sabi ng Diyos, hindi ganoon. Kundi mismo sa Kristo ang mangliligtas. Ito, Tito 2:13. Basa. Hindi yung sabi na pamagitan niya, sa pamagitan niya, walang pamagitan, kundi mismo sa Kristo tagapagligtas. Tito 2:13, basa. Sabi rito, kung tayo hindi tapat, siya ay nanatiling tapat sapagkat hindi niya ibigait ang kanyang sarili. Sa Kristo po, ang kanyang sarili po hindi nagkait, kundi siya po ay tapat sa kanyang pangako na tayo ay iligtas. Ngayon, ano dito? Sa Tito 2:13, basa. Ito. Tito 2:13. Ayan. Ito. Habang hinintay natin ang mapalad na pag-asa at pagpapakita ng makakalawal ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Walang sabi rito na sa pamamagitan ng anak. Hindi mo, mismo si Kristo talaga ang tagapagligtas. Wala rin sabing sa pamamagitan niya. Hindi. Habang hinintay natin ang papalad na pag-asa at pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Dakilang Diyos po, hindi po siya mababa, dakila po siya. Paratangan mo pa ko kanina na sinabi ko raw, mababa si Kristo sa anghel. Mali, wala kong sinabing ganyan. Si Kristo nga po ang mas dakila ka sa anghel, mas taas si Kristo ka sa anghel. Dito po, dakilang Diyos na tagapagligtas na si Jesucristo. Hindi po yun siya mababa, kundi dakilang Diyos po si Kristo. Para kang saksi ni Jehovah. Saksi ni Jehovah si Kristo, malit na Diyos ang Ama malaki. Walang ganun. Kaya dito po sa ating paksa, patunayan ko si Kristo ay tunay na Diyos. Ngayon, ating babalikan dito ang talata. Sabi na kanina, dumating lang daw ang Kristo, bagong tiban lang. Hindi po, kasama na siya sa paglikha.
dito po sa aklat po ng Kolosas. Sa Kolosas 1:15 hanggang 18. Ating basahin. Kolosas, okay. Kolosas 1. Ito nga. Okay, ating hanapin. Okay. Sa Kolosas. Ayan. Kolosas 1:15 hanggang 18. Basa. Ayan. Dala ha. Okay, ito. Sabi nito, siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita, ang panganay sa lahat ng nilalang, sapagkat sa pamamagitan niya, nilalang ang lahat ng bagay, at sa langit, sa lupa, at sa lahat ng bagay na nakikita, at sa mga bagay na hindi nakikita, maging mga pamunuan, mga trono, mga pagkapanginoon, maging mga pinuno o mga magkapangyarihan sa lahat ng bagay, ay lang pamamagitan at para sa Kanya. Siya ang mismo, ang una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng bagay ay nahahawakan kasama niya, sa Kanya. Siya ang ulo ng katawan sa mga bagay, ang pasimula, ang panganay mula sa mapatay, upang siya ay maging pangunahing ng mga bagay. Yan po yung ni Kristo, siya po yung panganay. Siya yung unang binuhay sa mapatay. Kaya yan po yung kanyang kapangyarihan na kung saan po, siya po ay hindi lamang tao, kundi siya ay Diyos. Bakit mayroon ba namang buhay muli na nasa langit na yun? Walang taong dakila na sino mang tao na namatay at munang nabuhay. Kundi ang Diyos, si Kristo ay Diyos, namatay at munang nabuhay ayon sa kasulatan. Yan po yung ebanghelyo ng unang Juan, unang Korintos 15:1-4, na siya namatay at munang nabuhay ayon sa kasulatan. Kaya yan po yung pangyarihan ni Kristo. Siya po ay may kapangyarihang bumuhay. May kapangyarihan siyang bumuhay sa mapatay. Sabi rin sa Juan 5:21, kung paano ang Ama ay bumuhay, gayon din ang anak ay bumubuhay sa gayon ding paraan. Kaya mayroon kasang kapangyarihan sa kanyang sarili. Na kung saan po, ang Diyos ay bumubuhay ng patay. Si Kristo bilang Diyos, bumubuhay rin siya ng patay. Nagpagaling. Ang bulag pinapakita, ang pilay nakakalakad, ang bingi nakakarinig. Kaya yan po yung mga power na wala sa tao. Mayroon ka ba nakitang tao na bumuhay ng patay? Ang Diyos lamang ang sabi ni Kristo, kung paano ang Ama bumuhay ng patay, gayon din ang anak bumubuhay ng patay sa kanyang sarili. Kaya mayroon siyang power na bumuhay ng patay. Si Kristo tagapagligtas. Sabi ko, tanong, sino tagapagligtas? Sabi ang Diyos. Kaya si Kristo tagapagligtas. Di Diyos, maliwanag, ating hinintay ang dakilang Diyos na ating tagapagligtas na si Hesus Kristo. Yan po yung aking pong pagpapatunay na si Kristo ay Diyos, tagapagligtas. Si Kristo makapangyarihan. Si Kristo ay manlilikha. Si Kristo ay nasa langit na yun, nakaupo sa kanan ng Diyos. Kaya lahat po ng kapangyarihan, lahat po ng mga patotoo patungkol po sa pagka-Diyos ay naka Kristo. Taglay-taglay niya ang kanyang kapangyarihan bilang Diyos. Kaya wala kang masabi dito na si Kristo ay hindi Diyos. Bakit po? Kung ano ang Ama, ganoon din ang anak. Hebreo 1:3. Sapagkat sa kanya nakikita ang buong kapangyarihan, kapustusan ng pagka-Diyos. Kung ano ang Ama, ganoon din ang anak. Kaya ang kanyang likas na pagka-Diyos, Diyos ang Ama, Diyos yung anak. Kaya sabi na kanina, unang Juan 2:23, ang hindi kumikilala sa Ama ay hindi kumikilala sa anak. Ngayon, kung kilalanin mo ang Ama na Diyos, ang anak kilalanin mo rin ang Diyos. Pag hindi, Antikristo ka. Ganyan, unang Juan 2:23. Ang hindi kumikilala sa Ama, hindi kumikilala sa anak. Kailangan mo ang Ama at ang anak, nalin na Diyos. Kaya yan po yung kanilang kalagayan. Ang Ama Diyos, ang anak Diyos. Kaya dito po sa ating pong papapatunay na hindi pwedeng ang Ama at ang anak magkaiba sila ng likas na kalagayan, kundi ang Ama Diyos, ang anak na Diyos. Yan po yung sabi sa Hebreo 1:3. Yan po yung kanyang likas na kalagayan ng pagka-Diyos. Si Kristo, Espiritu, ang Diyos ay Espiritu. Yan. Kaya yan po kapatid, sa ating pong munting tinatawag na ribatal. Ang kanyang munting din kanina, si Kristo daw ay kay pinanganak sa bagong tipan lang lumitaw. Mali po. Lumang tipan pa lang kay Moses, andun na ang Kristo. Siya yung bato na sumusubaybay kay Moses. Kaya binasa natin sa Deuteronomy 32:3-4, siyang bato. Ang dakilang bato na ating pong dakilang Diyos. Kaya yan po yung ating pong pagpapatunay
na si Kristo, hindi lang tao ang kalagayan, kundi may bato kasi nga makapangyarihan siya eh. Hindi ang gawin ang lahat ng bagay kung gusto niya. Oh, tao, bato, ano pa, sa puno, sa ilaw, marami siyang katawagan eh. Kasi ang Diyos kasi, kaya na gawin ang lahat ng bagay kung anong gusto niya. Oh, di ba? Hindi lang tao lang, kundi lang. Oh, siya bato, siya tao, siya ilaw, siya daan. Kaya lahat ng termino ay kayang gawin ng Diyos kasi siya makapangyarihan. Okay, so Okay dyan na? nagtatapos mga kapatid ang rebuttal ng ating affirmative. Dako tayo sa second cross ng ating negative. Brother Ariel ng Apostolic, 7 minutes. Your time start now. Sabi mo kanina, hindi ko alam si Kristo. Okay, okay na? Sabi niya, hindi ko raw alam na si Kristo nasa Old Testament. May mabasa ka ba ng Kristo sa Lumang Tipan? Ano? May mabasa ka bang Kristo sa Lumang Tipan? Yung binasa ko kanina sa unang Korinto 10, si Kristo yun. Kristo ang tao nun. Ang bagong lawan ay si Kristo. Yun yung nakalagay. Nasa Lumang sa Lumang Tipan ba yung unang Korinto 10:4? Nasa Lumang Tipan ba yun? Yes! Inana ni Pablo yung kasaysayan. Ang may sulat nun si Pablo. Isa-isa niya. Unang Korinto, yung unang Korinto 10:4, bagong tipan. Yung Korinto ba? Bagong tipan o lumang tipan? Ang unang Korinto, bagong tiban. Isa-isa ni Pablo ang tungkol sa lumang tiban kay Moises. Kaya yung may hinangon niya doon sa lumang tiban, yung tungkol doon sa bato. Kaya ang nagsasayan si Pablo. Kaya meron siyang alam doon sa tungkol kay Kristo kasi apostol siya ng Kristo. Ang sabi na, kilalanin niyo na aking sinulat ay pang utos ng Panginoon. Isunod nito kasi nga alam na si Kristo yun. Alam niya. Yan. Yung tanong ko sa kanya, sabi niya, hindi alam ni Buddy Ariel na may Kristo sa lumang tipan. Kaya tinatanong ko sa kanya, yung unang Korinto ba, lumang tipan ba yan o bagong tipan? O, ito ang sagot. Ang unang Korinto, bagong tipan. Pero sinasabi ni Pablo, yung tungkol sa lumang tipan. Yung kay Moises. Kaya ang Moises, lumang tipan yan. Ang nagsaysay si Pablo sa bagong tipan para ating maunawaan anong nangyari sa lumang tipan. Yun. Okay. Yun ang sagot. Sa lumang tipan, ang umiiral ba yung Espiritu ni Kristo o si Kristo? Puto. Di ko naintindihan. Puto. Ulitin mo. Paulit. Sa lumang tipan ba, ang umiiral ba ang Espiritu ni Kristo o si Kristo? Ang Espiritu ni Kristo ang umiral. Espiritu ni Kristo ang umiral. Salamat. Ito hindi si Kristo ang umiiral. Okay. Sabi mo kanina, mali yung sinasabi ko na sa pamamagitan ni ang Diyos ay tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo. Sabi mo mali. Yun ba ay hindi mababasa sa Biblia? Ang binasa ko sa Tito 2:13, wala nang kaganoon na sa pamamagitan ni Objection, mismo. Si Kristo mismo. moderator, no? Sabi niya kanina, mali raw yung sinasabi ko na ang Diyos ay tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo. Yun ba hindi nakasulat sa Biblia? O nakasulat ba o hindi? Nakasulat o hindi? May nakasulat din sa Biblia na gano'n. Meron daw. May nakasulat Wait lang. Paliwanag muna. Meron. Ito, next question. Sandali. Wait lang bro, 20 seconds. Meron nga nakalagay na sa pamamagitan niya. Kasi nga, si Kristo, sinugo ng Diyos, wala iligtas sa'yo sa pamamagitan niya. Pero yung binasa ko sa kasi, walang pamamagitan ng kundi, mismo sa Kristo ang tagapagligtas. Kaya, iba yung aking sagot sa yung tanong kanina Next na question. si Kristo ay Question. Hindi yung pastor yung tanongin. Kasi kagaya na sinabi ko sa aking presentation, ang iisang Diyos at tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo, sabi niya, mali raw yun. Meron akong sinight na talata sa Jude chapter 1 verse 25. Yung Jude chapter 1 verse 25 na ang iisang Diyos na tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo, mali ba yun o hindi? Sabi mo, tama man din. ha? Tama din yun. Tama Tama din daw, yun. Kasi lang, ating basa dito. Tama din yun. Pero ating basa dito. Pero tandaan ko, si Kristo ay Diyos. Ang sabi mo, ang tagapagligtas ay Diyos. Kaya si Kristo tagapagligtas din. Kaya sabi natin mo point doon. Ngayon, dinaamin mo na. Tama na. Sabi mo, okay na, mali. Okay. Ngayon, ang sabi mo, agay na, dito, no? Si Kristo, binuhay niya
yung sarili niya. Tanong, sa banal na kasulatan ba, wala bang bumuhay kay Kristo? Putol-putol eh. Sabi mo si Kristo ay Diyos dahil nabuhay siya na maguli. Wala bang bumuhay kay Kristo? Ang binuhay maguli, yung katawan ng Jesus. Ang binuhay maguli, si Kristo. Hindi mo namatay si Kristo eh. Proceed sa objection, Bro Ariel. Ang tanong ko sa kanya, sabi niya si Kristo raw ay Diyos dahil nabuhay na maguli. Ang tanong, wala bang bumuhay kay Kristo na Diyos? Wala ba daw? Yes or no? Mali. No. No. Ang binuhay doon, yung katawan na Jesus na namatay. Okay, no. Ang binuhay ng Diyos doon, yung Jesus na naipako sa cross. Yun yung namatay, hindi yung Kristo. Ang Kristo kasi, yun yung kapangyarihan niya doon na galing sa Diyos sa taas, sinugo ng Ama. Ang namatay doon, yung katawan na Jesus, hindi yung Kristo. Ang Kristo, hindi namatay yun kasi. Oh. Okay, next question. Sabi mo, walang bumuhay kay Kristo. Dahil sabi mo, si Jesus ang binuhay. Si Jesus ba, hindi ba siya ang Kristo? Si Jesus, siya ang ginawa ng Kristo. Siya ang ginawa. Yung Jesus na anak ni Maria, sa gawa 2:38, siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Therefore, Jesus siya, Jesus. Yung wala pa yung Kristo sa kanya, Jesus ang tawag na Jesus. Mateo 1:21. Ipanganak ang bata, pangalang Jesus. Ngayon, yung ang Kristo sinubo sa lupa, tumahan sa katawang Jesus. Oh. Next question. Next question na. So, ang tanong ko kay Pastor, sabi niya, sa Tito 2:13, ang dakilang Diyos at tagapagligtas Kristo. Ayun, tanong. Sa John 14:28, sino ang tinutukoy ni Kristo na dakilang Diyos? Yung Ama o siya? Ayun kasi ang Ama nakila kasi nga, ang time yun, si Jesus, yung katawan, siyempre tao yun eh. Kaya ang kanyang pinakilala ngayon doon, yung Ama na Diyos. Kasi tao siya doon sa kanyang panahon na yun, siya nasa anong tao. Kaya ang kanyang pinakilala, yung Ama na Diyos, John 17:3. O ganun din yan eh. Next Okay. question. John 14:28. Ganun din yan. Next question. Ang Next pinakilala niya question doon, next yung Ama. question. Oh. Next question. So, bali Pastor, dalawa ang dakilang Diyos, yung Ama sa Anak. Time. 7 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang second cross ng ating negative sa affirmative. Dako tayo sa rebuttal ng ating negative. Brother Ariel ng Apostolic, 10 minutes. Pero bago yan, shoutout muna mga kapatid muna para sa ating nasa live. Meron tayong 71 live comments dito. Kay Joel Pablo, Hebrew 1:8, ngunit tungkol sa anak, sinabi niya, ang inyong luklukan o Diyos ay magpakailanman at ang setro ng katwiran siyang setro ng inyong kaharian. Shoutout din kay Emmy Alfonso. Bro Ariel, debate din kayo ni Bro Ron Fernando. Ayan. Shoutout din kay Samson Rosin. Ang Ama ay Diyos at ang anak ay tao. At ang Espiritu ay Diyos sapagkat ito yon Ama na nanahan sa anak. John 14:10. Shoutout din mga kapatid kay Joel Pablo. Sino yung Panginoon ni David at sino yung Panginoon na nagsasabi na maupo ka sa kanan ko? Sa talata na ang sabi ng Panginoon, sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko. Shoutout din kay Alex Angeles Malika. Shoutout din mga kapatid dito kay Disipulo. Anong klaseng apostolic si Ariel? Shoutout din kay Fernando Camacho ng Seventh Day Adventist. Shoutout sa kaibigan kong pastor, Cesar Baladad. At Wellman Nieva, sabi niya mapagpalang gabi, dalaygo ng Ginoo. At shoutout din kay Leng Guap Samaga ng Islam. Aray, ano ba yan? So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito at dako tayo sa ating rebuttal. Brother Ariel ng Apostolic, 10 minutes sa rebuttal. Your time start now. Amen. So salamat, no? Thank you very much sa ating Pastor Cesar, no? Kagaya na, ang kataka ko, malayo yung sagot ni Bishop, no, Cesar, no? Kinalulungkot ko lang. Kasi ang sabi niya sa akin, sabi niya kagaya na, hindi alam ni Buddy Ariel yung Kristo ay umiiral na ng Old Testament. Kaya tinanong ko siya, yung unang Korinto, 10:4, yun ba nakasulat sa Old Testament? So mga kaibigan at mga kapatid, ang umiiral po sa lumang tipan,
ay walang iba kundi yung Espiritu ni Kristo. Papasa lang ako mga kaibigan at mga kapatid. 1:11 ng unang Pedro. Ang hindi ko sana kay Pastor kung mag-ano siya, bigyan niya talata. 1:10 ng unang Pedro. Pakinggan niyo mga kaibigan at mga kapatid. Tungkol sa pagkaligtas na ito ay nagsikap at nagsiyasat na maigi ang mga propeta na nagsihula tungkol sa biyayang darating sa inyo, na sinisiyasat ang kahulugan kung ano nga kailang panahong ituro ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila ng patotohanan ng una ang mga pagbabata ni Kristo at ang mga kaluwalhatiang kahalili sa mga ito. Yung Espiritu para ni Kristo, nagtuturo yun sa mga kasulatan ng una sa mga propeta. Kasi yung Espiritu ni Kristo, yun ang Espiritu ng Diyos. 4:18 ng Lucas, pakinggan nyo mga kaibigan at mga kapatid. Ito ang pahayag ni Lucas, ito po ang nasa Biblia. Pakinggan nyo po, 4:18, sabi ni Kristo, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha. Sabi ni Kristo, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon. Sabi niya, ganina, malira yung sinabi ko na ang iisang Diyos ay tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo. Pero sabi niya, tama naman yun. Kasi nasa Biblia Tingnan niyo po sa Jude chapter 1, verse 25. Kung wala sa Biblia yung sinasabi ko, mga kaibigan at mga kapatid, ay ganito ang pahayag ni Jude. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Sabi niya, maliraw yun. Ewan ko lang kung nababasa ito ni Pastor. Sa iisang Diyos at tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo. Bakit tagapagligtas si Jesucristo? Sinugo kasi ng Ama yung anak Yung anak, sinugo ng Ama upang maging tagapagligtas ng sanglibutan. Babasa lang ako. Sa 4:14 ng unang 1, pakinggan niyo mga kaibigan at mga kapatid. At nakita natin at sinasaksihan na sinugo ng Ama ang anak upang maging tagapagligtas ng sanlibutan. Hindi ako tutol na yung Diyos ay tagapagligtas, pero sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Ano? Porket ba tagapagligtas, Diyos na? Si Moises tagapagligtas din Pakinggan nyo sa 7:35 ng Gawa. Ibig sabihin, Diyos na rin si Moises. Pakinggan nyo mga kaibigan. Sa Gawa 7, at ang bersikulo po ay 35. Ganito po ang pahayag ng banal na kasulatan, mga kaibigan at mga kapatid. Tingnan nyo po. At ang Moises na ito, na kanilang itinakwil, na sinasabi, sinugo ang sa inyo'y nalagay na puno at hukom, ay siyang sinugo ng Diyos na maging puno at tagapagligtas. Ito pala si Moises, puno at tagapagligtas. Ibig sabihin mo, Diyos na rin si Moises dahil si Moises tinawag na tagapagligtas. Ang Diyos ay tagapagligtas sa pamamagitan ni Moises. Nilabas ni Moises yung mga tao doon sa Ehipto. No? Pero ang credit ng pagliligtas sa Diyos, pero kagamit ang Diyos ng kasangkapan para magligtas. Ganon din ang pagliligtas ni Kristo. Kaya nga ang pahayag niya mga kaibigan at mga kapatid sa 37, tuloy natin. At ito'y yaong si Moises na nagsabi sa mga anak ni Israel, palilitawin ng Diyos sa inyo ang isang propeta gaya ko na mula sa inyong mga kapatid. Gaya pala ni Moises, kung paano si Moises tagapagligtas doon sa Israel, sabi niya, may palilitawin ng Diyos ng isang propeta kagaya ko. Sino ba yung propeta na yun na kagaya ni Moises? Tumutuko yun sa ating Panginoong Jesucristo, mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon, ang sabi niya, kagaya na, maliraw yung pinapahayag ko na sa pamamagitan. Ngayon, sa Colosas, mga kaibigan at mga kapatid, ay ganito ang sinabi niya sa Colosas 1:15. Sabi niya, yung anak daw ang tagapaglikha, no? Creator daw. Siya raw yung Diyos kasi creator. Kung yung anak pala creator, wala na palang ginawa yung ama. Yung sana itatanong ko sa kanya kagalina kung yung anak pala ang creator, ano pa i-create ng ama? Yung anak pala ang creator. Pero sa Malakay 2:10, sabi doon,
ay ganito. Sabi niyang pahayag ng banal na kasulatan, wala baga tayong lahat na isang ama, hindi baga isang Diyos ang lumalang sa atin. Kung titingnan natin mga kaibigan, have we not all one Father? Had not one God created us? Eh sino ba itong creator? Yung ama. Eh kung yung anak pala yung creator, eh wala na palang ginawa yung ama. Bakit mo pa tinawag na creator yung ama? Yung anak pala ang creator. Kaya nga nakalagay sa banal na kasulatan, sa pamamagitan niya. Bakit? Eh sino ba yun? Pakinggan nyo sa 33 ng awit, ganito ang pahayag ng banal na kasulatan. Sa 33 at ang bersikulo po ay 6 ay ganito. Sa pamamagitan ng salita ng Panginoon ay nayari ang mga langit at lahat ng natatanaw roon ay ang sa pamamagitan ng hinga ng kanyang bibig. Sabi diyan sa 33:6 ng awit, sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Ang Diyos gumawa sa pamamagitan ng kanyang salita. Pero yung kanyang niyalang, pagka ito'y complete created na, ang credit ng pagiging creator sa Diyos, hindi sa salita. Kaya nga nalagay sa pamamagitan niya. Bigyan ko kayo halimbawa, no? Sa pamamagitan ng lagare, pinutol ko yung kahoy. Ibig sabihin, ako yung lagare. Hindi ho, mga kaibigan. Ang Diyos ay tagapagligtas, iisa lang, sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Kung sabihin natin, ang Diyos ang tagapagligtas, bakit sinugo pa ng Diyos si Jonas doon sa Ninibe? Dapat pala, ang gusto pala mangyari ni Pastor, dapat ang Diyos ang mangaral doon sa mga Ninibe para maligtas sila. Kasi ang Diyos ang tagapagligtas. Yun ang nangyayari. Bakit gumamit pa ang Diyos ng mga propeta? Anong silbi ng mga propeta? Nila Elias, nila Juan, siya pala ang tagapagligtas. Anong silbi nyon? Diyos pala ang tuloy natin tagapagligtas. Ang Diyos ay tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo. Kahit si Pastor, pwede siyang gamitin ng Diyos Ang Diyos tagapagligtas, maliligtas ang mga tao dahil sa pangangaral ni Pastor. No? Ginamit si Pastor para maligtas yung tao, pero ang credit ng pagtagapagligtas ay walang iba kundi ang iisang Diyos. Huwag natin bigyan sariling pakahulugan ng banal na kasulatan. Iisa ang Diyos at tagapagligtas. No? Ang isang Diyos na tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo. Bakit? Si Kristo kasi tagapamagitan gusto pala natin mangyari, dumiretso tayo sa Ama, binaliwala natin tagapamagitan. 2:5 na unang Timoteo, may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Malinaw naman yung tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, taong si Kristo Jesus. Yung iba, nakasusulat sa Biblia, tututulan pa. Pag sinabi mo raw na si Kristo ay taong si Kristo, mali raw yun. Ang tutulan nyo si Pablo, hindi yun nagbabasa ng Biblia. Binabasa ko lang sa Biblia na sinabi ni Kristo na yung tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Ba, tututulan ninyo yan? Sabihin na, bakit tao lang paniniwala? Wala po ang paniniwala na si Kristo tao lang. Sa lahat ng pahayag ko, mga kaibigan, sa FB Live, wala kaming pinangaral. Kaya nga, pag may nakita kayo na pinangaral namin sa FB Live na si Kristo tao lang, titigil ko programa ko. Wala kayong mabasang ganyan. Yan ay paratang lamang, mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon, mapapansin natin na meron lamang isang Diyos. Kasi narinig ko yung debate niya nakaraan Dalawa daw ang Diyos Si Kristo, yung anak daw, saka yung ama. Tapos yung anak mas dakil, yung ama mas dakila sa anak, lalabas may Diyos na mababa, may Diyos na mataas. Yun ang mangyayari mga kaibigan at mga kapatid. So, ilan ba ang Diyos sa banal na kasulatan? Iisa lang ang Diyos. Unang Korinto 8:6, sa ganang atin may isang Diyos lamang ang Ama. Huwag mo na idagdag yung anak. Kasi sabi ni Pablo, may isang Diyos lamang ang Ama. Hindi niya sinabi, may isang Diyos lamang ang Ama, ang anak. Diba? So sabihin nila, Buddy Ariel, bakit hindi mo sinaba yung anak? Yun ang gusto ni Pablo Yun ang paniniwala ni Pablo na si Kristo ay anak ng Diyos. Yung iisang Diyos lamang, yung Ama. Kaya sabi nga sa Efeso 1:3, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Yung Panginoong Jesucristo pala, meron yung Diyos at Ama. Tutol sila ron. Nakasulat naman sa Biblia yun. Hindi ko alam bakit itutulan nila yung talata. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang rebuttal ng ating negative. Dako tayo sa second cross ng ating affirmative. Pastor Cesar, your time start now. 7 minutes. Okay. Itong tanong. Ayon sa awit 111,
Sino ang tinukoy doon na isang Panginoon? Sabi ni David. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon. Sino ang isang Panginoon na tinutukoy doon? Saan? Sa awit 110 verse 1, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan. Walang iba kundi yung Ama. O yung isang Panginoon, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon. Sino yung isang Panginoon? Yun, yung Kristo yun. Ayan. Okay. Yung Kristo. Saan naman nakakapit yung salitang Panginoon? Sa tao o sa Diyos? Ayan, ano? Saan nakakapit ang salitang Panginoon? Saan nakakapit? Sa tao o sa Diyos? Eh, pwede ikapit yun sa tao kasi si Moises ginawang Panginoon eh. Kay Paraon. Next question. Yung Diyos kay Paraon. Okay. Kung si Moises ginawang Diyos kay Paraon, si Kristo, ang kanyang kalagayan nung siya ay ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Ano ba siya doon? Tao. Sinong tao doon? Sinong tao doon? Si Kristo yung Jesus. Eh, si Sinong tao? Kristo eh. Sinong tao? Si Kristo? Si Kristo tao eh. Sabi ni Pablo sa 2.5 ng unang Timoteo eh. Eh di baliktarin mo yun. Jesus ang tao. Okay. Next question. Kung tao si Kristo, ang ginawa ng Diyos si Jesus na Panginoon at Kristo, ginawa na Panginoon itong si Jesus. Kung si Kristo ang tao, sino yung ginawa ng Panginoon at Kristo? Si Kristo? Ang taong si Kristo. Si Kristo nga ang ginawang Panginoon. Ang pagka-Panginoon ni Kristo, upang siya'y maging Panginoon ng mga patay at Panginoon din ng mga buhay, 14:9 ng Roma. Kaya nga si Kristo namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga buhay at maging Panginoon ng mga patay. Okay. Tanong. Itong si Jesus na ayon sa gawa 2:38, itong si Jesus na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Oh. 36 yan. Anong paliwanag mo doon? Anong paliwanag mo? Anong paliwanag mo doon? Itong si Jesus, ginawa ng Diyos na... Okay, sagutin mo. Okay. Papaliwanag ba ako, Mr. Moderator? Makababa eh. Next question na lang. Seconds lang. Si Jesus ay ginawang Kristo at Panginoon upang maging tagapagligtas. Ginawa siyang Panginoon sa mga buhay, at gayon din sa mga patay, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos na mga patay, kundi Diyos na mga buhay. Kaya ginawa siyang Panginoon ng mga buhay, at gayon din ang mga patay upang magkaroon ng pag-asa ang mga hintil. Next question, 20 seconds. Okay. Tumilim na. Kaya ha. Mga patay. Ayun. Okay. Next question, Okay. Pastor. Next question. Next question. Hmm. Okay. Sino ngayon ang ipinakaw sa krus? Ito si Kristo. Ano, Pastor? Pakiulit. Chapi. Sino ang ipinakaw sa krus? Si Jesus ba o si Kristo? Si Jesus o si Kristo? Jesus. Ang hirang. Hindi naman naman. Pastor, kahit bata, alam yan. Ang Si napako sa krus, si Kristo Jesus. Next question. Okay. Hmm. Next question. Ngayon, ano ang pagkakilala mo ngayon kay Kristo? Tao o Diyos? Sinabi na nga ni Pablo sa unang Timoteo 2.5, may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos, ang taong si Kristo Jesus. Hindi ka ata naniniwala kay Pablo eh. Okay. Kung si Kristo ay tao lang, Kristo. Okay, nung umakyat sa langit, yung kanyang katawan ba, ano yun, yung kanyang katawan na umakyat sa langit? Tao o Diyos? Tinatawag yun anak ng tao. Yung namatay at muling nabuhay, yun ang umakyat sa langit. 8:34 ng Roma. Next question. Tanong ko sa'yo, yung bang umakyat sa langit, yung bang katawan na yun, yung bang katawan tao, katawan ba langit, katawan ba lupa? Tinatawag yun anak ng tao. 16:27 ng Mateo.
Okay. At yung nakita ni Esteban doon sa kanan ng Diyos, sabi niya, nakita ko ang anak ng tao nasa kanan ng Diyos. Hindi, nakita ko yung Diyos sa kanan ng Diyos. Next question. Next question. Una question. Kung si Kristo ay tao, kayo maniniwala, si Kristo ba ay babalik? Babalik si Kristo? Sa anong anyo? Sabi sa Bible, Anong anyo siya babalik? sabi sa Bible, sa Galatia, sa Gawa 1:11, kung paano si Kristo umakyat sa langit, gayon din ang kanyang pagbababa. Ang pagbabalik ni Kristo, nasa kaluwalhatian siya ng Ama. Next question. Okay. Next question. Okay. Kung tao lang si Kristo, kung tao lang ganyang kalagayan, pwede ba siya magmanahan sa langit? Kung tao lang siya sa kalagayan, pwede ba siya mananahan sa langit? Ano, Pwede ba daw? Pastor? Kasama Diyos. Pwede ba? Ang nakalagay sa Bible, umakyat si Kristo sa langit, anak ng tao ang tawag sa kanya. Pero yung kanyang katawan, glorified body. Ang tawag doon ni Pablo, Okay. ang unang tao, tagalangit. O basahin ko, unang tao, tagalangit. Next Tao question. yun eh, sabi ni Pablo. Okay. Kung si Kristo tao, okay. Kung si Kristo tao sa paniniwala mo, yung mga ama at yung anak, yung ba'y magkahiwalay ng kalikasan, mga anak, tayo sa Magkaiba. magkaiba ba sila ng kalikasan sa Espiritu? Okay ba? 5:26 ng 1. Kung paano ang ama ay may buhay sa kanyang sarili, gayon din ang anak, may nagkalooban niya na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. Yung ama ay espiritu, yung anak ay laman. Magkaiba yun. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang second stage ng ating debate at shoutout muna sa ating nasa live. Nandyan si Samson Rosin. Tama yan si Jesus pero hindi literal na kasama ng ama ang anak dahil sa anak ay nasa isipan o plano ng Diyos. In Greek is lege or logos, the thought of God through the Spirit. Ito yung John 1:1. Shoutout din mga kapatid kay Joel Pablo. 1:1 nang pasimula siya ay Verbo Jesus at ang Verbo Jesus ay kasama ng Diyos at ang Verbo Jesus ay Diyos. Shoutout din kay Samson Rosin, hindi ako tutol sa talata, tutol ako sa unawa nyo. Si Kristo ay Diyos sa Espiritu at 2 sa kalagayan ng laman. 1 Timothy 3:16. Shoutout din kay Roda Doroamal is watching daw siya. Ray Amy Alfonso, shoutout kay Bishop Raimundo Eramis mga kapatid at dito din kay Reggie Prudente. Ayan. Kay Pastor Brian Badao, shoutout sa kanya. At dito tayo sa final conclusion. Mauna dito si Brother Ariel mga kapatid sa pagiging negative na si Kristo ay Diyos. 5 minutes bro. Your time start now. Amen. Nagpapasalamat po ako sa Diyos na binigyan akong pagkakataon. Nakita natin mga kaibigan, hindi natindig ni Pastor masyado yung kanyang presentation. Kasi actually, kaganina lang ako naganda dahil siyempre meron tayong trabaho, mga kaibigan at mga kapatid. So, gusto ko patunayan mga kaibigan kaganina na tinutulang kasi ni Pastor yung 1 Timothy 2:5 na sinabi ni Kristo, na sabi ni Pablo, akong tao, si Kristo ay may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos. Ang tao si Kristo Jesus. Maging si Kristo ay inaamin niya sa 8:40 ng 1, tatapwat ngayon pinagsisikapan ninyo kung patayin. Taong sa inyo ay nagsaysay ng katotohanan. Hindi naman nagsisinungaling si Kristo na sinabi niya, taong sa inyo nagsasaysay ng katotohanan. Bakit? Kasi sa Mateo 1:18, sabi doon, ang pagkapanganak nga kay Hesus Kristo ay ganito. Nang si Maria, bago sila magsama ni Jose, ay nasumpungan si Maria, nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya nga doon sa Galatia 4:4, nang dumating ang kapanahunan na sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae, na ipinanganak sa ilalim ng kautusan, meron palang Diyos na ipinapanganak. Ang Diyos sa Psalms chapter 90 verse 1 and 2, mula nga na walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos. Ibig sabihin na nagkatawang tao yung Diyos, nahinto yung pagiging Diyos niya dahil naging tao. Yun nga mga kaibigan at mga kapatid. No? So, pinapatunayan namin, asa ka si Kristo, pag sabi niya, si Kristo raw ay Diyos.
Sa Galatia 3:16 sabi doon, si Kristo ay binhi ni Abraham. Si Kristo pala ay Diyos. Lalabas, mas nauna si Abraham kay Kristo dahil si Kristo binhi niya lang. Yun nagiging problema. Yun ang dilema niya po. Magiging taliwas nyon sa John chapter 8 verse 50, sabi ni Kristo, bago ipinanganak si Abraham, ako nga, sabi naman ni Pablo, si Kristo binhi ni Abraham. Sino ba talaga nauna sa kanila ni Abraham? No? Nauna si Kristo sa Espiritu. Kaya nga sa unang Pedro 1:11, sumasa kanila ang Espiritu ni Kristo, tinuturuan sila sa kasulatan. Pero yung mismong Kristo, mga kaibigan, nakatuparan ng berbo na nagkatawang tao, yun ay binhi ni Abraham sa Galatia 3 at ang versikulo 16. Yun ang ipinangako ng Diyos na binhi na sa pamamagitan nito ay magmamana, ang binhi na ito ay pagpapalain ng bawat angkan sa lupa dahil sa binhi na ito walang iba kundi si Kristo. 3:25 ng Gawa. Dapat tutulan niya yung sinasabi ko. Lahat ng sinasabi ko may talata sa Biblia. Sabi niya agad na si Elias bumuhay sa unang hari 17:20. Bago binuhay ni Elias yung anak ng baon, nalangin siya. Yung anak ng baon nabuhay si Kristo bago niya binuhay si Lazaro, tumingala sa Ama, nagpapasalamat ako kasi lagi mo dinidinig yung aking mga panalangin. Kaya sumigaw si Jesus na, Lazaro, lumabas ka. Yung ginawa ni Elias doon sa anak ng babaeng baon, yun din ang ginawa ni Kristo. Ibig sabihin ba, porkit ba si Kristo bumuhay ng patay, Diyos na si Kristo, si Elias pala, Diyos na rin. Kasi sa Gawa 2:22, ang Diyos ay gumagawa ng kababalagan, ng mga tanda at kababalagan sa pamamagitan ni Jesucristong taga Nazaret. 2:22 ng Gawa, si Lucas po ang naghayag niyan. At sinabi ni Lucas, siniyasat niyang maigi ang mga kasulatan, sunod-sunod kagalang-galang na Teopilo. Tututulan mo ba si Lucas? Sabi sa 2:22, ang Diyos ay gumagawa ng tanda at mga kababalagan sa pamamagitan ni Jesucristo. Sino yung gumagawa ng tanda at kababalagan? Yun Diyos. Saan? Sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasi yung anak, hindi naman makakagawa yung anak sa kanyang sarili. 5:19 ng unang buwan. Pakinggan niyo mga kaibigan kung makakagawa ba yung anak sa kanyang sarili. Pakinggan niyo po, 5:19 of the book of John ay ganito. Sumagot nga si Jesus at sinabi sa kanila, katotohanan, sabi ko sa inyo, hindi makakagawa ang anak ng anuman sa kanyang sarili, kundi ang makita niyang gawin ng Ama, sapagkat ang lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa, ang mga ito rin ang ginagawa ng anak sa gayon ding paraan. Yung Diyos ay gumagawa ay Kristo, pero yung aktual na gumagawa na nakikita ng mga apostol, si Kristo. Pero may Diyos na gumagawa doon. Kaya nga nang babatuhin si Kristo ng mga Hudyo, sa 10:32 ng Juan, tatapwat ngayon pinagsisikapan nyo, sabi ni Kristo doon, bakit nyo, sabi niya sa mga Hudyo, maraming mabuting gawa na mula sa Ama ang pinakita ko sa inyo. Alin sa mga gawang ito ang binabato ninyo sa akin? Yung ginagawa kasi ni Kristo, nagmula yun sa Ama. Walang nakikita ng mga apostol, yung anak, kasi yung anak, yun ang larawan ng Diyos. Thank you very much. So, dyan nagtatapos ang final conclusion ng ating negative. Dito naman tayo sa final conclusion ng ating affirmative sa kanyang pinatutunayan na si Kristo ay Diyos. Pastor Cesar Baladad, your time start now. 5 minutes. Okay. Aking pong pinatunayan, si Kristo ay Diyos, ayon po sa kanya pong kalagayan, si Kristo ay Espiritu bago siya nagkatawang tao. Yan po yung tatanda natin. Na kung saan po, ang pinagmulan ng Kristo, hindi po siya tao kasi nga, mayroon siyang pinagmulan. Siya ay Espiritu na naging tao. Yun yung nasa Juan 1:1. Nang pasimula, naroon ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Naging tao ang salita. Yan po yung pundasyon dyan eh. Therefore, hindi siya tao kasi nga, naging tao siya eh. Ang naging tao, mayroong pinagmulan. Ano siya? Siya ay Espiritu. Kaya yan po yung ating patunay dyan. Pilipos 2:6. Na siya bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inangkin ang pagiging kabantay ng Diyos, kundi kanyang hinubad. Kaya sabi doon sa 14:28 ng Juan, mas dakila ang Ama kaysa akin. Kasi nga, nagpakababa siya sa Ama eh. Pero ang kanyang likas na ang kanyang likas na kalagayan, Diyos siya kasi nga, Espiritu din siya, gaya ng Ama na Espiritu. Yan yung di naunawaan dito. Kaya naging tao siya eh. Ibig sabihin naging tao, mayroon sa transform, nagbagong anyo siya.
ang espiritu naging tao. Kaya nakita natin, sabi ng apostol, nahawakan, amin nakita at magmasdan. Kaya ngayon, ang pasimula ni Kristo talaga, nang pasimula, siya ang salita. At ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Yan po yung pasimula. Ngayon, unang Korinto 15:44, 45, ang unang taong si Adan ay naging kaluluwang buhay. Ang huling Adan ay naging espiritong nagbuhay. O, di ba? Magkaiba yun eh. Magkaiba yung kalagayan ng tao kaysa espiritu na naging tao. Kaya, ayan po yung ating tandaan dyan. Si Kristo ay nasaan yung espiritu ngayon, sa ngayong panahon. Ang Panginoon ay ang espiritu. At kung saan, nasaan naroon ang espiritu ng Panginoon, naroon ang kalayaan. Kaya nga, sabi na Mateo 18:20, kung sino mo nagkakatipon, 2-3, naroon ako kasama nila sa kalagitnaan. Kita mo na, hanggang ngayon, kung mayroon nakakatipon sa aking palan, 2-3, naroon ako sa kanilang kalagitnaan. O, may tao ba na naroon ka sa kalagitnaan ng nagtipon? Espiritu si Kristo, hindi siya tao. Ngayon, espiritu, yan ang kalikasan ng Diyos. 1:4-1-4, ang Diyos espiritu. Yan po yung likas ni Kristo na kanya pong kapantay sa Diyos na espiritu. Ngayon, sabi na kanina, hindi raw si Kristo nakagawa ng sarili niyang kagustuhan, kundi ayon sa Ama. Mali po. Juan 5:21. Asa? Sapagkat kung paanong binangon ng Ama ang mapatay at sila'y bubuhayin, gayon din naman binubuhay ng anak ang sinuwang nais niya. Kaya ni Kristo din gumawa eh. Hindi yung nakadepende siya sa Ama, kundi mayroon din siyang sariling kapangyarihan. Ano sabi? Ibinigay niya sa kanya ang buong kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya mayroon siyang power eh. Bakit po? Ang likas niyang kalagayan dito, kung ano ang Ama, ganun din ang anak. Hebreo 1:3. Oh, yan po yung likas na kalagayan ng Ama. Ang Ama espiritu, si Kristo espiritu. Ang espiritu naging tao. Nang pasimula, siyang salita, kasama ng salita, at ang salita ay Diyos. Naging tao ang salita. Tandaan natin na, naging tao, hindi tao, kundi naging tao. Ngayon, ano dito? Ang Panginoon ay isang espiritu, at kung nasaan ang espiritu ng Diyos, naroon naman ang kalayaan. Dito malinaw, ang Panginoon, si Kristo, ang espiritu na kasama natin ngayon. Kaya sabi doon sa Mateo 18:20, kung ang sino mo nakakatipon, 2-3, meron ako sa kanilang kalagitnaan. O, kita mo na, kaya kung may tao yan, nandun ba ngayon sa ating panahon ang Panginoon na nasa atin kung nakakatipon tayo sa pangalan ni Jesus? Yan po yung taninhanga dyan. Yan ang hiwaga na hindi nyo naarok tungkol kay Kristo. Si Kristo ay Diyos. Bakit po? Lahat ng bagay ay nilalang sa pamagitan niya. At kung wala siya, ay walang malalang. 1:3. Kung wala sa kanya, walang malalang kundi sa pamagitan niya. Kaya yan po yung aking pong tindig. Thank you po. Thank you very much. Okay na? Diyan nagtatapos mga kapatid ang debate natin between Church of the Firstborn versus Apostolic mga kapatid. So before natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna kayong magpasalamat sa lahat ng manonood at makakapanood pa nito sa mga review nito. Unahin natin si Pastor Cesar. Salamat muna, Pastor. Salamat po mga kapatid sa mga po nasa comment section. Ako po natutuwa na medyo sa ating pong sa ating pong mga ratings kasi ang kanang comment ay halos lahat naniniwala sa Kristo ay Diyos. Salamat po sa inyong lahat. Higit sa lahat si Brother Rasya. Salamat po. Natuloy talaga ang debate ito. Brother Ariel, salamat po sa iyong maginoong kausap. Hindi po brutal, hindi bastos, kundi magala. Yan po yung makabuluhan pag-aaral. Kaya God bless you rin lahat. God bless you po. Thank you. Okay na. Bro Ariel, pasalamat. Thank you very much. Nagpapasalamat ako una sa ating Diyos na ating tagapagligtas at gayon din kay Pastor Cesar, no? Siya pa yung nagbayad dyan para matuloy yung debate. Thank you very much, no? Kapasalamat ako sa ating pambansang moderator na si Brother Rasha Bistad, no? Sa pagiging patas niya bilang isang moderator. Pagpalain nawa siya ng Panginoon at maging ang kanyang pamilya. Maraming salamat po. Rasha TV gusto yung magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at laging naniniwala pa din sa atin. Kung gusto nyo sumali sa ganitong gawain or maghamon man sa dalawang ito at meron na tayong nababasa na mga hapon mga kapatid dito sa ating negative. So pwede nyo akong gamitin as mediator sa inyong pag-usap basta sumasang-ayon na kayo sa lahat ng patakaran dito sa aking platform
kasama doon yung kondisyon ng ating mga debatista at syempre yung inyong obligasyon sa platform mga kapatid. So nandito si Pastor Cesar Baladad ng Church of the Firstborn at si Brother Ariel, yung ating bagong kaibigan dito mga kapatid. At please follow them kung gusto nyo magsuri sa kanya-kanyang pananampalataya nila na pinaniniwalaan. At syempre you can follow me also mga kapatid dahil dito ako laging nagla-live sa mga debate and podcast patungkol sa pangrelihiyon mga kapatid. So you can follow me mga kapatid. At please subscribe nyo ating YouTube channel Russia Debates TV dahil ang debate na ito ay pupunta doon sa ating YouTube channel dahil si Facebook ay talagang dinidelete niya yung mga debates natin. So mga kapatid, again please subscribe. So maraming salamat. This is Admin Russia ng Russia TV and we're out. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice in